Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po yung gabing ating topic, mainit po to. Ah, Bago po ako magsimula, bati ko lang kay mga kaibigan at mga viewers na nandito na si Sir Hero, Sir Alpachinko, Sir Gis, Sir Rab Uy, Sir Olalia, Sis Best Friend. Magandang gabi po sa inyo. Ito po yung ating topic ngayon, ano. Ito po nakita ko po kanina sa sa Politiko po na news, no. Ah, Ito po yung Magdalo, yung grupo ni Trillanes ay nagsalita na po, no. Humiling po sila na kay Marcos na papasukin ang ICC na mga probers sa Pilipinas. Maganda po tong balita, no. I-screen share ko lang po para makita niyo yung ating resibo. Ayan po, ayan yung nakasulat, di ba? Ikulong si Duterte. Trillanes led. Magdalo asks Marcos to allow ICC probers into Philippines. Ayan po nakasulat. Siguro nababasa niyo po, di ba? Kayo na po siguro magbasa mamaya. Kasi nandyan yung nandyan rin po naman yung yung nandyan po yung yung link yung source nilagay ko po sa description. Ayan, nagsasabi po na yung Magdalo nagsalita kasi nabwisit na siguro sa mga pinagagawa ng mga Duterte na to, no? Kasi parang pinagtanggol niya yung anak niya dahil doon sa confidential funds, di ba? Ito nga po yung niya. Ito na yung kasagutan. Nabwisit na yung mga military, no? Ay, kahit ano po sabihin nyo, kasi yung Magdalo din na yan, syempre mga military po rin yan dati, di ba? Meron po yung siguro connection doon sa loob, no? Sa ating mga military, sa AFP. Meron po silang ugnayan, no? Merong connection. So, yung mga Duterte po na yan, siyempre pag ordinaryo ka lang tao, wala pong walang takot sa inyo. Walang takot sa atin pag ordinaryo lang tayo. Pero pag mga ganyan na, wala naman siya magawa eh. Di po ba? Si Trillanes nga, gusto niyang tirahin dati. Wala naman siya magawa, di ba? Wala siya nagawa. Ganun po yun. Kasi malakas lang sila sa mga ordinaryong tao, sa ordinaryo nating mga kababayan, no? Yung mga Duterte. Tapos pinagpapatay lang nila yung mga mga kababayan, yung mga walang kalaban-laban. Pero pagdating dito sa China, no? Tiklop. Tapos hindi nila matalo. So siguro nag-join na lang sila doon sa China, no? Naalala niyo po ba yung jet ski niya, di ba? Doon maraming nabudol doon sa jet ski niya. Eto na po, pag magsalita na yung mga ganitong grupo, siguro mababahala na yung mga Duterte na yan, ano? Baka nga magpakampi yan sa doon sa amo nila doon sa China, no? Yun yung problema natin at baka maging civil war na yung Pilipinas pag ganun. Teka ba, andito ata si Sir Gis, tsaka si sino to, si sis best friend. Bakit wala pa ata yung sis, wala pa ata yung hagdan. Saan yung hagdan? Saan yung hagdan natin? Sis best friend. Si Sir Gis, gusto ko marinig yung payag dito ni Sir Gis din. No? Wala ata si sis best friend. Ayun na. Ayun yung hagdan. Nahuli na. Sir Gis, akyat po kayo. Pag-usapan po natin to. Ayan, kumikilos na yung yung ating mga dating military, no? Dati, pero po to, grupo po to, sir. Ayan, pinirmahan po ni Trillanes eh.
Teka lang po sir nalilito na ako dito sa... ito. Yan Sir Gis. Magandang gabi po Oh, sir. gandang gabi rin. Narinig po ata yung aircon nyo Narinig ang mali. Ah, narinig yung aircon. Si best friend andyan din nata Mukhang busy. Ito po sir nakita ko po tong news na to. Para po sa akin ito dapat tutukan natin kasi mababahala dito yung mga Duterte. Kasi pag yung military na yung gumalaw, ano na yan, tameme na yan, no? Tiklop. Takbo yan doon sa tatakbo yan doon sa doon sa amo niya doon sa China. Wala na. Oh. Okay na po. Okay na. Okay na po sir. Tama na yan. Wala na akong marinig. Andito si Ma'am Elisa din, no? Elizabeth. Bill. Si Lisa Na ano? dyan. Oh. Parang sinabayan po ata ako ni Kaenzo Mayroon ba? Opo. Mukhang 2 minutes before nag-vlog, nakita ko nag-pop yun sa kanya Sinabayan tayo Hindi, si Kainso naman, walang yan, walang time yan. Nasa anytime 25. Ewan ko po. Pero napapansin ko po ngayon kasi nag-up siya, di ba? Pero nagla-live siya pero sandali lang. Mga 30 minutes. Pagka nakakita siya ng magandang balita, kaya nagla-live. Bakit hindi nyo po kaya nakita to? Ito, hindi nyo nakita? Or ayaw nyo yung sa Magdalo? Hindi natin alam. Ayan po si Sir Olalia. Akyat ka po, sir. Ayan nandyan yung hagdan. Sino po yung gusto mo makyat? Andyan po yung hagdan, para pag-usapan po natin to. Naunahan natin si Kaenzo. Hindi niya na-detect siguro itong news. Importante po to kasi pag kumilis na yung mga ganitong grupo natin dyan sa ating military po rin to dating military, no? Yung Magdalo, yan? Ayaw pala ni Thomas. Ayaw pala ni Sir Enzo yung Magdalo Mga military nila. Yung Magdalo. Ano po, sir? Samahan ng military minyan. Opo. Yung Magdalo. Oh. Organisasyon nila yan. Oh. Pangalan, Magdalo. Organisasyon yan. Kasi sir, di ba hindi nyo naalala dati si Duterte nanggagalaiti siya kay Trillanes, wala siya, hindi niya magalaw, di ba? Pati yung anak niya, yung sino ba yun? Yung si Basti na yun, nanggagalaiti sila kay Trillanes, hindi naman nila magalaw di ba? Ganun lang yun pag mga ganong uring tao, mga uri ng mga Duterte, tiklop po yan sa malakas. Doon na yung kaya nila, yung mga mahina. Di ba? Mga mahinang tao, ordinaryong tao, yung mga nakatsinelas. Yun lang yung makaya nila. Pero pagdating ng ganitong big time na, wala sila magawa naman magkukulong yan sa Davao. Siguro. Tapos manghamon yan. Punta kayo dito sa Davao, di ba? Ganun yan. Bakit? Sa kanila Nanghahamon. Punta kayo dito, pangpapatayin ko kayo. Ganun po siya, di ba? Pero pag pinuntahan naman siya ni Carbonell, wala naman siya magawa. Tago. Ewan ko bakit may mga sumusuportang tao dito, may mga sumusuportang Pilipino dito sa mga Duterte na to. Hindi ko po maisip Hindi, kasi. Kasi yan si Duterte, kung baga sa parang na-hypnotize niya yung mga tiga Davao taga Davao. Pinagpapatay niya lahat doon yung mga kalaban niya. Di ba, sir? Kasi napakatagal niyang naging mayor sa Davao Parang 20 years. Sa parang sinasanto na nila si Duterte doon sa Davao 20 years ba naman? Akala nila laging tama. Kaya nga po di ba? Kahit na binibenta na yung bansa natin doon sa China,
Doon pa rin sila, di ba? Tama pa rin si Duterte. Yun yung nasa utak nila. Sis, best friend, wala pa po. Hindi, wala pa dito si Ma'am Elisa. Nandyan. Bakit O, nasa baba po pero hindi pa siya umakyat. Si best friend, ba't di pa umakyat? Observer din po si Sir Al. Nag-observe, matindi. Observer, Intel pala, sir. Intel tayo. Kaya lang wala tayong pondo, wala tayong confidential fund na Intel. Di ba, sir? Okay po, ma'am. Hintay daw. Ano po ba yung topic ni Sir Enzo? Sir, Hindi ko nakita. hindi nag-pop sa inyo. Sa akin, nag-bill eh. Hindi nagpaprito eh. Dalawa eh. Yung Enzo Recto tsaka yung Ricky Lagi Tumotorgo. naman Yung sabay. Hindi niya ata na-detect tong news na to. No? O kaya bukas. Bukas na siguro to. Kadalasan nag-ano si Hindi, tama yung oras doon. Alas 9 nag-ano yan. Kainso. Halos na sumasabay sa iyo yan. Si Madalas Kainso. yan, 10:30. Ano pala? 9:30, 9:30 sa Pilipinas dito, 10:30 kasi. Diba? Nandito na si Sis. Green Reaper, yan. Andito po ba? Teka lang, andito si Sis best friend. Ayan na po. Ay. Ilagay natin sa guest 2. Teka lang, Sis andito na rin si Ma'am Elisa. Yan. Magandang gabi po, ma'am. Teka lang. Nakita kami niyan kay Kanino kami po? dalawa kay Christian. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi. Sa inyo. Teka lang po, baguhin natin yung pangalan nyo kasi kay Ma'am Rosana pa to eh. Ito yung mahirap dito sa Hindi nabubura. Hindi po. Ayan na. Pero, Ayun. Nakita ko nga siya andun sa monitor ko eh. Ba't dito sa ko wala? Dito sa monitor ko mayroon. saan po, sir? Ayan, dito sa ko wala. Andun siya dito wala. Andun siya Ang laki. Ang laki. Ang laki niya eh. Ang laki. Pero dito sa akin wala. Sir, gusto niyo basahin natin yung yung news, ayan Sige, Kaya lang, basahin ko. Hindi ako magaling magbasa eh. Kami na lang magbabasa. Ikaw na lang ayan sir, nakikita mo, sir. Ayan, laki Di ba malaki screen mo? Ayan Laki nga. Ayan, nakikita. Nababasa niyo po. Ayan, magdalo yan Ayan laki Teka lang po, sir. Hindi ko makita. Hindi mo nakita? Dito. Ang laki nga, Okay yung ni screen is. Natutunan ko rin yan eh. Tutunan niyo po. Teka lang po, screen share natin para mabasa. Ayan mabasa. Ayan Ayan The Magdalo. Pwede ba itong basahin? The Magdalo Group, led by Senator Antonio Trillanes IV, has called on the Marcos government to allow the entry of International Criminal Court, ICC probers nga po into the country. According to the group, former President Rodrigo Duterte must be held accountable for the drug war related killings during his administration. Ito po, ito yung salita nila. May quote. Oo nga, ginamit nila. Ginamit yung salita ni Duterte. Ginamit po. That he uses confidential intelligence fund to conduct extrajudicial killing
on his Oh, oh, constituent in Davao oh, City when he was oh, still its mm. mayor. Oh, yan po, ang galing sir. Ito po yung ano ko, yung may quote kasi ito yung salita ng Magdalo. We, the Oh, Magdalo Group, are oh. urging the Marcos administration to allow the ICC Kaya ginamit nila yung investigators. sinight Oh, nila dyan yung sinabi ni Duterte nung mm, magsalita eh. ah, ayan no, into the country in order to make ex-President Rodrigo Duterte accountable for his crimes against humanity. The statement read daw po, no? Ayan no, nabasa niyo na po, sir? Oo, nabasa ko na, sige. Ayan no. Tapos Kuha ko ano na. po yung huli po nito, the statement was signed by Trillanes. Ayan no, National Chairman of the Magdalo Group. The former senator's post included the hashtag papasukin ang ICC and ikulong si Duterte. Di ba? O yan no. Oo. Oh. Ano yan? Resibo po yan ha. Baka mamaya sabihin nila fake news tayo dito no, sir. Ayan Ay, kasi hirap lang yan kung i-deny rin lang ibaliwala oh. rin lang ni Marcos. Kasi Diba? sir, wala pa ako nauna ata tayo, wala pa ako nakitang vloggers na nag-ano nito Nakatopic nito Wala pa, Ano wala na pa. naunahan natin si Sir Enzo, di ba? Kanina sa kay Christian, iba-iba mga Oh, sinasabi mga vloggers doon eh. iba-iba. Oo, wala yan, wala yan. Wala po to, di ba? Eto Wala. ano to, news to. Kasi nagsalita na yung para po sa akin kasi pag tahimik po yung military, parang yung mga Duterte, parang baliwala sa kanila kahit ano sabihin ng tao, no? Pero pag gumalaw na yung military, kagaya nila Trillanes, nanggagalaiti, di ba, sir? Kasi ano rin yan eh, yung Ah, marami ring ano yan, marami ring kasapi yan, yung Magdalo Group. Oo. Maraming ano yan, Mm, mga ano mm, yan, ay ngayon nagiging senior na yan. oo, Kasi nung mabuo yan, si opo. Trillanes noon, Oo. parang junior pa lang eh. Ah, Mga bata pa sila noon, nung mm, mabuo yan. Ay mm. ngayon, siyempre may mga edad na rin yan. Pero Pero maraming ano yan, maraming boto maraming yan. galamayan sa loob, di ba, Oo, sir? marami. Mga Kaya hinira na galit. nga siguro iba eh. Kaya takot yung mga Duterte dyan, pati yung si Baste na yun doon na yun, di ba? Oo. Question yan dati doon sa nanggagalaiti sila eh. Nagpapakampi sila kay Honasan eh. Napansin ko po. Ano po, Si Pwede ma'am? Honasan naman, wala salita. na rin sinabi yan eh. Opo, go. Tira na Go po, ma'am. pangalan yan. Sir, magsasalita daw si ma'am Elisa. Oo. Oo, Oh, magandang go. gabi sa inyong lahat. Magandang Ako gabi ang po. ano dito Elisa. ng Magdalo. Ako ang chairwoman dito ng Magdalo sa Italia, sa Roma. Wow. Kaya Okay. personal kilala ko si Senator Trillanes. Wow, yes. Kaya ano, Hmm. kaya kagaya Hmm. niya sinusundan ko mga ang tapak ni Senator Trillanes na makabayan, makatao, makalikasan at saka ayaw sa korupsyon. Ayaw sa mga magnanakaw at mamatay tao. Kaya gano'n ang number 1 na adhikain ng Magdalo. Kaya mabuhay Magdalo. Kaya Sana nga po, nga. sir, buhay. Kasi Kaya ano po, ma'am kita mo nung nakarang eleksyon, pinag-initan din niya Magdalo. kaya nga Oo. po. Sinisira ng mga Pinakalaban. Duterte. Alam ko yung mga galawan nila, naobserbahan po natin, di ba? Pero yung kagaya sila ng China, pag tama yung ginagawa mo, galit na galit. Kaya ibig sabihin nun, pag may ginagawa ka, nagagalit yung China, tama yung ginagawa mo. Ganun din. Oo. Ibig sabihin lumabas yung yung mga yung Magdalo po, galit na galit yung mga Duterte. Tama ginagawa ng Magdalo. Kaya ganun. Kasi China ganun din eh. Hindi niyo ba natatandaan nung pinagbintangan si Senator Trillanes na marami siyang
ninakaw at marami siyang bank account sa Singapore, sa Hong Kong. 'Di ba nagdala si Senator Trillanes ng mga journalista doon sa bangko, pumunta sila doon, nagpakapagod sila, nagpakahirap sila. Mm. Tiningnan nila kung ano yung mga account na yon. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, sabi ni Duterte, naniwala naman yung mga yan. And nirambol-rambol ko lang yung mga number na yan. At Mm. gumagawa lang sila ng paninira noon, Oo, kaya nga panahon yun. po, ma'am. Mm. Kay Kaya, Senator. ayan. Kaya Mm. talagang sanay na sanay silang gumawa ng mga pambabaliktad at saka yung mga Mm. para sa gobyerno. Ang Oo. mga kasama. Sanay na sanay Mm. sila. Dito si Mayam. Mm. Andito po. Kaya ano po, no, natutuwa po ako, nakita ko agad to, ay nako, ano na to, siguro, Salamat ah, sa iyo, observer. Hindi yan so, palalabas ni Enzo. Hindi yan ah, palalabas ng Bunyog dahil galit sila kay Trillanes. Ewan ko kung anong kinagagalit nila. Dahil ah, marami din sigurong alam si Trillanes sa kanila eh. Kaya ganun. Kaya ganun ganun po sila. ba, Hindi ko lang alam politiko, bakit oo, ganun. pero, pinaglalaban po kasi natin yung ating, ikagaganda ng ating bayan. Sana Bayan, po, oo. Yun magkaisa, talaga dapat. yun eh. Alam naman natin kung sino yung kalaban Magkaisa eh. tayong lahat. Kasi, Iisa lang ang kalaban natin. kasi ano po yan, nako, hindi po dapat yan pinapabayaan sa ating lipunan, ganyang uring tao. Nako po, maraming maimpluwensyahan yan at masisira niya yung ating bansa. Yan po yung nakakatakot. Diyan po ako nababahala. Kaya eto nung namatay nga si Ka-Percy, alam ko naman kasi ano yung kung ano yung, sino yung nag-impluwensya diyan kila Bantag, kila Tebes, yung sa masasamang tao po, di ba? Kasi Ang ganda lumabas ng ni Liston. lumabas lang Ang po laki kasi yung mga ganyan tao nung lumabas si Duterte. Yung karumal-dumal na mga krimen, mga Totoo. di po ba? Oo. Tapos mga pandaraya, no? Tapos katraiduran sa bansa natin. Ayan, kumakampi sa China, no? Pati yung reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo ay nasira, no? Sana nung lumubog yung itong China na to, yung mga umalis doon ng mga kumpanya, kung hindi na upo yan si Duterte, dapat napunta sa atin yung mga investor, mga kumpanya. Sayang po yung pagkakataon na yon. Kasi yun po yung para sa akin yung kinakaano ko kasi kumampi si Duterte doon sa China tsaka sa Russia, no? Alam ko na, tingnan nyo po, yung kamalian niya, di ba? Yung kamalian niya, nasama yung Pilipinas, napunta doon sa ibang bansa yung mga investor na dapat napunta sa ating bansa. Demokrasyang bansa tayo, napunta doon yung karamihan sa sa Vietnam, doon sa Cambodia, napunta doon yung mga mga investor, hindi dapat napunta sa bansa natin, di po ba? Yung napunta lang sa atin yung para sa akin yung ano ba yun? Yung call center, di ba? Yung nahikayat ni Pinoy. Di ba marami tayong kababayan na nakinabang doon, di po ba? Nung si Duterte, ano na pakinabangan natin? Wala, di po ba? Yun yung natin, nakuha natin kay Duterte. Lustay pa yung pera ng bayan. Lumaki pa yung utang. 14 trillion. Ilan ba? 12? Ano ba? Dapat po yung mga kababayan natin na obserbahan din yung mga ganyang dulot kung ano yung epekto ng Duterte sa ating bansa. Nag-i-echo po ata sir yung ano nyo. Narinig ko yung boses ko. Kayo po, Sir Gis, ano po masasabi nyo? Ano masasabi? Dapat, alam mo yan si Trillanes, makabayan yan. Talagang, kumbaga siya, ilalaban niyang karapatan ng mga Pilipino. Kasi ang ibig sabihin niya magdalo, makabayan yan.
Kaya lang po sir yung ano no, yung sana po ma'am yung mga kasama niya, meron silang kasama na nag-mutiny sila, 'di ba? Sana po sila. Yung isang kasama niya, hindi naman totoong magdalo yun. Yung si Hindi. Paeldon. Ah, Hindi yun totoong magdalo. Ay, Kaya ano, yun ang naging traitor sa napunta kanila, yun sa ano Paeldon. sa sa side ni dating Presidente Duterte. Hindi yun napunta doon. magdalo. Paeldon. Oh. Yun lang ang ano ko sinasabi ko dahil binubutas nila yung si Paeldon sa samahang magdalo dahil nga daw Mm. sa ganyan Mm. corrupt. Pero hindi kasi yan hindi sa hindi sa ano yan. Hindi Mm. sa magdalo siya. Dati Ah, magdalo dati. pero palibhasa nga hindi niya na-meet yung bylaws ng magdalo. Yung Mm. hindi naman ikaw porket ikaw gusto mong magdalo basta ka na Mm. lang tatanggap maging magdalo. Mm. Kailangan ang ugali mo, ang kalooban mo, kung Mm. ano ka Mm. para tanggapin na magdalo. Mm. Mm. Ganun. Pero Salamat dahil naging topic mo ngayon dito. okay po ma'am. Ito po kasi ako, inoobserbahan ko po at alam ko kung sino yung mga totoo talagang Mga Pilipino. mga Pilipino para sa bayan. Hindi yung kagaya niyang peke, no? Traidor. Ah, Best friend, ta- saludo ako sa mama mo. Kung mm, kung nagugustuhan niya si Senator Trillanes. Saludo ako sa mama mo. Matalinong babae din ang mother mo. mm, mm. Kaya nga po sa dapat lumabas na si Sir Trillanes kasi ayan no, nakikita rin nila eh. Siguro Hindi, alam ko naman kasi, hindi, nagmamasid lang ngayon, din sila eh. naglalabasan yung mga, Mm, server. Eh. Kasi mm, kung mapupuna mo, mm, itong mga araw na ito, panay ang ikot ni ah, Sara at saka oh, kasama si Arroyo. mm, Saka si Aime, panay ang ikot nila. mm, Kahapon pumunta sa Malabon. mm. Ang Ano ko daming po yun. squatter doon, ang daming doon eh. Mm, Siguro, dinumog na naman sila ng tao. Dahil may mm, dala-dala na naman na kung ano-anong pinamimigay eh. mm. Yung ating mga Maaga pa kababayan sila siguro, nangangampanya ngayon. alam naman siguro ng ating mga kababayan, 'di ba, sir? Pero kailangan pa rin Alam natin nga sa kanilang kuminsan, ipaalam hindi, alam mo kasi kuminsan, Mm. yung mga hindi naman sa minamata natin, no, mm, masyado natin silang ibinabagsak, mm, Sa totoo lang, talagang pagka ang mga tao yung mga taong masasabi nating medyo hirap mm, sa buhay, mm, hindi na nila nakukuhang mag-obserba ba mm, kung ang mga kaharap nilang tao ngayon mm. kung tunay ba ang layunin o hindi. Basta sila, pag naabutan ng kunting biyaya, okay na sa Mm. kanila. Pwede naman po yun. Pero kasi pera naman nila yung pinamove na yun. Hindi Diba? nga, hindi. Yun Pera, ang diferensya, hindi nila alam yun, observer, hindi nila alam yun. kaya nga po nandito tayo eh. Diba? Uh, Kagaya niyan, yung sa confidential funds. Diba? Pag mag-ingay tayo. Ayan, Maski nga confidential fund, baka hindi na naiintindihan niya kung ano yun eh. Kaya nga po, dapat, kaya sinasabi ko, education talaga yung pinakakailangan, no? Tapos, andyan pa yung anak ni, yung BP na yan, di ba? O yung BP natin, di ba? Tapos Yan pa yung, kasama pa si Arroyo. sisirain Kasama nila pa yung si Pilipinas, no? Kasama si Aime. Tatlo Oo. sila nag-iikot. Alam mo na, mabuti sana kung pera nila, no? Pati yung mga security guard, gastos ng Pilipinas yan, di ba? Ay, oo. Oh, Kasi kung sa atin minsan po ako yan. pag pumasok ka sa Mm, slum area, mm, doon mo makikita talagang kung baga ang mm, mga tao roon, mm, hindi nila alam yun. Basta sila, pagka may pumuntang tao roon, o kaya may pumuntang politiko doon, mm, inabutan sila ng mga kung ano-anong dala-dala,
Mm. Okay na sa kanila yon. Mm. Wala silang pakialam. Mm. Alam mo nyo kasi, ang kahirapan din ng tao eh. Kaya Oo, gano'n. tama yon, tama yon. Mm. Pero, Kahirapan kasi Sir ang Jess pinagdadala naman, eh. mm. Sir Jess, lahat ng tao mahilig sa freebies, mahilig sa libre. Ikaw naman, Ay, no? sister. Kahit ako mahilig ako sa libre. Hindi mo Mm. ba nakikita, best friend? Pumunta ng Malabon yung tatlo, si Jaime, si Marcos, at saka si Sarah. Naku, dinumog sila ng tao roon doon sa... Nangangampanya na nga kasi. Oo, nangangampanya na nga. Mm. Mm. May dala-dalang ayaw kung anong inaabot ng mga yon. Mm. Mm. Eh, syempre, sir, Sigurado pera din ng yan, taong good, bayan na yun. merong mukha nila sa labas. May Mm. mukha nila, hindi nawawala yun. Yung naka-imprenta doon sa mga bag, saka plastic. Mm. Kaya kung Siyempre. yung ano nga natin, napakahirap mag-uwin Hindi. talaga ng Dapat pulis imbestigahan yan. Saan nakukuha yung pera nilang, saan, ano yan, saan nanggaling yung mga pinamimigay nila. Di ba? Dapat yung, ano yan, imbestigahan, di ba? Di po ba, sir? Oh, kasi dito sa Japan, hindi pwede yan eh. Nangangampat niyang katapos may binibigay ka, saan nanggaling yan? Oh, bibigyan mo dapat ng tax yan. Itatax, papatungan ng tax yung pera yan eh. magbabawal sa kanila kumilik. Ay hawak din naman nila kumilik. Oh. Hindi di po ba tiklop sila sa dito sa COA? Oh, pwede naman na ano yan, imbestigahan eh. Oh, saan napunta yung mga pera na yan? Ba't pinamimigay nyo? Tapos nakalagay yung pangalan nyo. Hindi po ba? Oh, Oo. yun yung problema eh. Pera ng taong bayan, tapos lalagay nila, ipamimigay nila, nakalagay yung pangalan nila. Ano sila siniswerte? Di po ba, sir? Oo. Mali yun eh. Mali. Ginagamit nila yung pera ng bayan para sa pang-PR nila. Di po ba? Hindi yun po pwede. Ano yung Comelec din na to. Akala ko bawal yan. Di po ba? Hindi pa naman eleksyon na. Hindi pa naman pwede mangampanya. Bakit wala silang sinasabi? Kumbaga sa Walang... ang palabas nila, ang palabas na nila, kunyari, dinadalaw nila yung mga tao ron. Wala nang binabanggit na nangangampanya na. Pero yun na rin ang hangad doon. Oh. Dinadalaw nila. Oo, dinadalaw nila. Kung na Kinakamusta nandoon daw yung nila mga squatter tao ko, doon. ngayon lang nila dadalawin. Oo. Kaya nga. Hindi yun eh. Kinakamusta na kung ano na daw ang kalagayan ng mga tao. Kung ako squatter babatuhin ko sila eh. Bakit hindi nyo kami dito inaksyonan na ganito, dapat wala na kaming lugar dito. Pagdipin mo muna yung bibigay sa kamoy. Ganun sa kabatuhin. O, bakit Kasi natin mong best friend kung yung dati mahusay mong sila, tao, wala bakit nang mo squatter. Di po ba? best Kung friend, mahusay ang mga balik mo yung tattoo nakaupo mo dyan. Oh, Yung kung mga matino baby. kung may education squatter, siguro pambabatuhin sila. Siguro kung mahusay kayo, hindi kami nandito, di ba? Ganun yun. Magaling kayo magpatakbo. Di ba? Kaya nga kayo namin pinili para mawala na umahon yung buhay namin, tapos wala, dito pa rin kami. O ganun lang yun eh. Kasi pag walang education nga, yun nga yung sinasabi ko eh, di ba? Paulit-ulit. Kasi pag wala yun, hindi mo alam kung ano yung punot dulo. Wala rin. Kasi dapat malaman mo, 'di ba? Knowledge is power, 'di ba, sir? Kaya rito, sa syudad, Oh. ang mga squatter dito, naglilipa na yan. Sa mga gilid-gilid ng karsada, nandun doon sila nakatira. Hindi yan pinaalis ng gobyerno. Gawa ng protektado ng mga ng mga politiko eh. Dito sa parting Quezon City, yan sa medyo, yung daan papuntang NIA ba yan, at saka sa likod ng Central Bank, puno ng squatter yan eh. Yung bangkita ng kalsada, okupado na nila yun. O hindi ginagalaw ng mga ano yan, ng mga kung sino man dapat na gumalaw dyan. Dahil Nakikinabang protektado kasi yan ng simula politiko. barangay hanggang mga congressman, barangay, nakikinabang. Oo, protektado nila yon. Ibig sabihin nila, trabaho nila yung squatter. Parang ganun kasi binibigyan sila ng pangalan ng pera, di ba? Pinararami nga nila yun sa loob eh. Parang trabaho na yon pag ganun. Dapat bawal nga eh. Tama ka po si Sumiyan, dapat bawal. Kasi pag may trabaho ka,
Pero hindi ko alam, iba kasi sa Pinas. Dito kasi sa Japan po, pag meron kang trabaho, halos na mabibili mo na lahat, makakabili kang kotse. Pag may trabaho ka lang yun yung problema sa atin, walang trabaho, di ba? Kaya wala kang magawa, parang dumadami yung ganyang squatter, yung mga kababayan natin. Dapat Ang trabaho nga tawag po, dyan tapos hindi education. squatter, illegal Mm. illegal Illegal, settler. illegal pala, tama. Illegal Tama yung settler. yun yung tamang words. Ano, Yun. nakakasama ng loob yung squat. Mm. Kaya, yun Baka pala. hindi magandang pakinggan para sa ating Mm. mga Pilipino. Dahil Mm. alam mo hindi sila mag-i-squat diyan kung meron silang mga pamamahay at kung ang gobyerno Mm. natin nagbibigay ng libreng pabahay para sa mga mahihirap. Oo, Dito alam tama. mo dito sa Europa, walang Mm. squatter na tinatawag nila dito. Mm. Yung mga nakikita nilang nagtatayo pa lang ng mga kubol diyan sa mga Mm. ilalim ng kung saang mga gubatan diyan, Mm. binibigyan agad nila ng matitirahan 'yan, Mm. ng Oo. house na dito Mm. Casa de Acolienza Opo. ang ibig sabihin yung bahay na tinatanggap yung mga homeless, ganyan. Mm. Ma'am Yan, Elisa, kaya pero wala yung ditong tinatawag na ibang squatter. yung Dahil dito ibang binibigyan ng yung murang pabahay, yung murang upa ng bahay para doon sa mahihirap. Kung magkano Mm. ang kita mo sa sweldo mo, yun ang bibigay ng gobyerno sa iyo. Magbabayad ka ng upa sa gobyerno para depende by sa income. percentage ba yun? Mm. By Mm-mm. Hindi, percentage ba? marami ng Elisa, dito sa amin, maraming programa ang gobyerno na sinasabi mo yung mga pabahay. Mm. Oo. Alam mo, ako may kamag-anak ako, galing sa yung tinatawag nila kasi yung dati ang mga squatter dito, nakatayo ang mga bahay na mga sa gilid ng riles, ng tren. Ngayon, nirelocate ang mga yon. Dinala sa kung saan dapat na relocation area. Alam ba ang iba, ginagawa, ibinibenta yung na ibinigay sa kanila at saka i-squat na naman uli. At Yan saka, ang yun. Hindi, ma'am, dahil Yan ang mga professional squatter. oo, Kaya nga, Marami correct. yan dahil- dito sa Pilipinas. Mm. Kaya ang squatting dito sa Pilipinas, hindi na masusolve yun. Hindi, Protektado dahil alam pa ng nyo, protektado pa ng Hindi, mga sir. Walang Oo, problemang tama, hindi mga masasolve eh. diba? dahil dyan sila kumukuha ng maraming boto. Kung walang Mm. korupsyon. Kung Oo. walang korupsyon, masosolve Kaya yun. hindi Kasi maalis talaga rito yung totoo yung sabi squatting na ni yan. Sir Gis. Hindi ba naalala niyo, Sir Gis, may iba doon na parang sindikato na siya. Yung isang buong area, pinaparentahan pa yun. Tapos, Ayun na nga sinasabi kahit, ko sa iyo, best friend. Mga Mm. ano yan, mga professional squatter. oo nga, tapos pinarerentahan nila, tig-1,000 pa ha, mga ano yun na, ayan, so-called Alam illegal mo ba kung sino settlers nakikinabang na sa mga ganyan? yayamanin. Ang Mm. nakikinabang yan, mga barangay captain. Oo, yun Mga nga, yung konsihal. pinakamababang sa Hindi. ngayon ng gobyerno. Teka lang. Alam na natin yung problema. Wala ba nagbibigay ng solusyon? O papawayaan Sila na lang natin dapat ganyan na lang yung ang bigay ng Pilipinas? solusyon yun eh. Observer ganito Mm. Ganito ang problema Mm. Binibigyan ng solusyon ng gobyerno yan. May mga pabahay na ibinibigay. Kapag yung sinasabi ko nga sa'yo, binibenta nila yung binigay sa kanila ng gobyerno at saka alam mo, hindi sapat yun na may bahay ka eh. Kailangan, dun sa pinagdalahan sa'yo, kompleto, may ilaw, may tubig, may lahat na, at saka may hanap buhay ang mga tao. Dahil kung wala silang hanap buhay at yung hanap buhay nila nandoon sa pinagtanggalan sa kanila, talagang aalis sila doon sa pinagdalahan sa kanila. Kaya nga, dapat ang gobyerno natin ay merong programa. Kung ikaw ay inirelocate, kailangan may trabaho ka doong madadatngan para hindi ka na yun. umalis doon sa lugar. Ayun pala yan. Hindi Yun kasi ang ang alam mo ba, problema Elisa, natin. yung Walang sistema, hindi organized. Tama. Yun yung hindi alam mo organized ba, yung... Elisa, ako na-obserbahan ko yun Mm. Oh.
Oo, totoo yun. Totoo yung mga observation ninyo. Mm. At saka nga dapat yun inaano. At saka hindi dapat wala yun takip ang bibig mo dun sa mga nagsasabing mga professional squatter na Meron Mm. naman talaga nag na dapat na papapasin. mag-deserving Oo, mabigyan marami ng yan. bahay. Marami Meron. sister. Pero marami Maraming ring sister yan, kaya lang siyempre. abuso. Ganun. Oo, Mm. may marami talagang abuso. At totoo yan, totoo yan. Kaya lang Mm. hindi natin nga maaano yan dahil ang ating gobyerno ay hindi Mm. kasing organisa ng mga ibang Yun nga gobyerno. po eh. Oo. Kagaya Kailangan Ma'am, meron talagang nag-aano diyan, oo nga, nagba-background pero investigate. di ba matatalino yung mga Pilipino? Yung matatalino din nasa Sa gobyerno ibang bansa, natin? matalino ang Pilipino. Pero pagdating Oh. dito sa Pilipinas, nagiging bobo. Ganun ba yun, sir? Oo. Kasi pwede naman nilang pag-anuhan i-research nila ay ganitong merong system na ganito sa ibang bansa, pwede kayang i-apply sa bansa namin kung po pwede or hindi. Walang ganun. Ibig sabihin doon, Mm. Sir Ber, Alam nyo, mga ang daming pag nasa Pilipino abroad, sa Japan. masunurin yan. Mm. Matatalino Hindi. yan. Gagaling yan. Pero Mm. pagdating dito sa sarili ng bayan, Mm. lahat ng galing nila talino doon sa ibang bansa nawawala. Wala ba? Bakit? Bakit po? Dahil ang namumuno, Mm. ginagaya nila. Ganun ba yun? Yun ang sabi niyan. Mm. Parang kasi po, napapansin ko, sir, walang disiplina. Kasi ang mga namumuno, yan ang president, hindi ba? Kaya sa susunod na election, maging matalino tayo, maglalampas tayo dito sa mga Tama po kayo. maging matalino Siyempre, tayo. sila presidente, Dahil dapat gayain ang gayain ng mga Pilipino, ay ng mamamayan. Palibasa, ang gawain nila, pagka sa kung anong gawain nila, siya ang gagayain ng taong bayan. Pero meron akong meron yung quotes, ano ba yun? Walang solusyon Sir, yung quotes ni Kennedy. Ano yun? Yung culture kasi ang problema Nakalimutan ko na eh. Yung ano sabi niya, may expect mo hindi para sa kung ano magagawa ng gobyerno sa iyo, isipin mo yung kung ano magagawa mo sa gobyerno. Meron ganung quotes nakalimutan ko na. Alam mo ba yung sis best friend? May quotes na ganun. Hindi ko nakalimutan ko. Kailangan i-search. Kasi lahat tayo, rin, di ba? Malaki yung expectation natin sa ating gobyerno. No? Tapos, ganyan yung gobyerno natin, wala. No? Ako, desperado na Desperado na ako. Wala talaga. Walang mangyayari. Kaya, dapat tayo na lang siguro yung kumilos at tatanggalin na yung mga palpak na mga sistema sa bansa natin. Di po ba? Sa mga bulok na sistema at mga bulok na tao, no? Nabubulok na sila dyan sa gobyerno, pare-pareho na lang yung nakikita nating mukha, no? Parang habang buhay na lang sila dyan, kapit tuko na sila dyan sa, no? Kung hindi po, pag mamatay sila, yung anak nila, yung apo nila, parang gano'n, yung pinsan, mga pamilya na lang sila lahat dyan, Tingnan mo na yung gawain ng yan, ha? Tingnan mo gawain ng mga yan. Ang aga-aga pa. Opo. Imbis na ang pag-aaksaya nila ng panahon, kung paano gaganda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino, ay hindi. Ang ginagawa nila, ayun, nangangampanya na. Kaya nga po, yun, para sa sarili lang nila. Kaya nga po. Dapat, wala bang mga, bakit yung rin, yung mainstream media? Hindi naman nila pinag-iisipan kung paanong gaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino hindi po nila pinupuna yun. Bakit ganun? Yun. Walang, pati nga po yung mga mainstream media, parang takot sila kasi yung nangyari nga sa ABS-CBN, di po ba, sir? Parang takot na yung mga yung mga media na. Kaya pati mainstream media, may mga busal sa bibig, hindi makapagsalita. Kaya, ewan ko, yung Rappler parang tumahimik Parang iba na. Ano nangyari? Wala na tuloy ako makuha ang video na dati yung mga ganyang bagay inaano nila parang naging lumambot na yung yung Rappler
Parang, Kaya tuloy dito, karamihan opo. dito, Oh. ang mga ano rin, sumasama na lang sa Agos. Kung ano ang Ah. Agos, susunod na Mm. lang. Wala nang Ah. sumasalungat. Oh, Kasi kaya nga pag po eh, no? sumalungat ka, gutom ka eh. Diba? Gutom ka. Yun nga, yun yung problema sa bansa Pero natin. pag sumama ka sa Agos, busog ka. Mm. Yun. Nakakalungkot naman po, no? Parang wala na tayong napipili talaga na ano, parang malas tayo sa naiupo natin na mga presidente, yung mga tagapaglingkod natin. Kasi dapat na ano Mm. na yan eh. Na kumbaga sa ano, naputol na natin yan eh. Nung Yung ano po. revolution, naputol na yan eh. Kaso mo, wala. Nakabalik pa rin. Saan kaya nanggaling? Nasa kultura na po ba talaga natin? Sa tingin ko, nasa kultura na ng Pilipino eh. Kasi ang kultura ng Pilipino kung minsan, hindi naman siya masyado kong ibinabagsak ano ha. Parang kultura ng Pilipino yung parang masakit man pakinggan, parang pang crab mentality. Totoo. Crab mentality talaga ang Pilipino. Kasi yung iba tingnan mo, para silang naghahatakan pababa eh. Kaya nga po, no? Gusto yung isa laging nasa itaas. Ngayon napupumilit naman itong isang umakyat. Tinatadyakan man ng isa sa itaas. No? No? Ay, nakuha natin yung kultura niya sa mga Bombay. Hindi sa nakuha natin yung kultura niyan sa best friend sa mga Kastila. Ganun ba? Akala ko sa mga Oo, Indian culture kasi yan ganitong eh. kwento dyan eh. Yung Kastila, ang gusto kasi ng mga yan, tayo mga Pilipino, laging alipin nila. Kaya tinuruan nila tayo ng kung paanong kumilos na pabor sa kanila. Tama. No. Tama yun. Kasi gusto nila alipin lang tayo. Ayaw nilang umangat tayo. Doon yan nakuha. O sino ngayon ang tanga? Bakit nila binoboto yung mga ganyan na tao na wala naman malasakit sa kanila? Inuuto lang sila. Hindi ibig sabihin naturally uto-uto karamihan. Hindi pa nadala noon, tapos bubotohin Ano yun? Meron naman fool me once, shame on you. Ano ba yun? Best friend, ba't yung binabalik yung retrato Yung quotes, hindi ko maalala. Hindi, mas cute to eh. Yung retrato mong baby, ibalik mo. Tapos pakikita ko sa'yo. Pinasok ng maggots ang government. Pinabalik pa ng pinalayas. Kaya nga po parang nakakabalik eh. Tapos pa kahit na... Si Green Reaper, culture of slavery nga. Tama, tinuro sa atin na ng Kastila eh. Ikaw ba naman, ilang century ka na under ng ganun eh. Di parang yung utak mo colonialism nga, yung colonial mentality. Parating meron kang sinusunod na so-called superior race sa'yo. Ang tingin mo sa iba mas sa'yo. Sarili mong kultura, kinakahiya mo, tapos inaangat mo yung kultura ng iba, ina-adapt mo para sa sarili mo. Parang para kang may identity crisis na rin. Tingnan mo. Pero may isa po ako na obserbahan. Ito lang po, no, kahit ano sabihin natin, pag kasi yung ekonomiya, pag lumago yung ekonomiya at magkaroon ng trabaho lahat ng mga Pilipino, siguro doon magsisimula gumanda yung bansa natin. Mawawala na yung mga ganyan kurakot na yan, ano? Kasi wala silang makurakot. Wala silang makurakot sa mga pera, 'di ba? Kaya yung pera ng gobyerno yung pera po ng gobyerno yung kinukurakot nila. Pero pag kagaya na ito dito sa Japan, hindi na nila kailangang kurakutin yung pera ng bayan eh. Kasi meron diyan na nakukuha sa mga malalaking kumpanya, no? Nagdo-donate sa kanila. Kaya hindi na nila kailangang galawin pa yung pera ng bayan, no? Siguro pag nakafocus po tayo, i-focus natin yung sa ating ekonomiya at palaguin natin siguro unti-unti
yung mga kurakot na yan, mawawala na yan. At siguro pag ating ekonomiya ay lumago, magkakaroon ng chance na mabibigyan natin lahat ng education ng ating mga kabataan, no. Number one. Para mawala na at malaman nila kung ano talaga yung totoo. Kasi education pag walang pera, pag bagsak yung economy niyo, saan kayo makakakuha, 'di ba? Unahin yung ikabubuhay niyo, 'di ba? Kasi mawala na lahat yung pagkain na sa lamesa, 'di ba? Kahit education basta may makain ka lang, 'di ba? Yun yung pinaka basic talaga ng tao, 'di po ba? Ikabubuhay. Tapos sunod na yun siguro education. Pag ganito, yung ekonomiya ng bansa natin, wala. Dapat yung ekonomiya, no? Economy. Para po sa akin, siguro doon lang tayo masisave yung bansa natin pag lumago yung ekonomiya ng Pilipinas. At unti-unti nang mawawala yung mga kurakot na yan. At siguro pag malusog na yung mga kababayan natin, siguro yung pag-iisip din nila at saka sa education, mamumulat yung mga mata nila. Di po ba? Pag busog, pag meron laman yung tiyan. Totoo yun. Nakakaano nga Nakakalungkot dito sa Pilipinas dahil ang mga magsasaka, yan ang mahihirap na mga pamilya. Samantalang dito sa abroad, yung mga farmers, yung mga fishermen, yan ang pinakamayayaman dito sa Oo, mundo. tama. Tama po Pero kayo. Dapat Ganun din sa kasi pag Japan. sinabing farmers ka, mayaman ka eh. Dito rin sa Dito Japan, pag sinabing mayaman. farmers ka, mahirap ka. Baliktad na yun. Sa Okay. akin, Baliktad, oh. pagka farmers, sa kanila, pag farmers sila, proud sila sa sarili nila. Samantalang sa atin, tinatapakan dahil mahirap na mga tao. Tama Hindi po nila kayo. alam na Tapos, nila alam na yan ang mga nagpapakain sa atin. Kung wala sila, walang pagkain tayo sa lamesa. Kaya nga po, ma'am, nalaman ko po, may news kanina, ayaw na halos lahat ng mga kababayan natin mag-farmers. Gusto nila iba ng trabaho, ibang bansa, no? Or napapabayaan na yung yun ang nakakalungkot sa bayan natin. Kaya nga po. Wala na. Yung food Kasi security natin, wala na. Oo. Alam mo, ang mga farmers dito, sila yung bang tinutulungan sila ng gobyerno. Tinutulungan sila halimbawa sa mga machinery nila. Ang gobyerno mismo ang nagbibigay sa kanila ng tulong. Kung halimbawa ikaw Pilipino ka, gusto mong mag-farming dito sa Europe o dito sa Italia, tutulungan ka ng gobyerno. Para tapos after walang tax at saka bibigyan kanila ng puhunan, yung puhunan ibinigay sa iyo, babayaran mo yun walang kainte-interest, babayaran mo yun ng hanggang kung kailan mo matapos after 2 years ng pag sa kanila. Kaya nga po. Kaya sana ganyan din sa atin. Alam mo, naka-site na yan kay BP Lenny, yung mga magagandang dito sa abroad. Alam na yan ni BP Lenny, nakasulat na yan sa mga agenda niya na gagayahin niya kung paano ang mga patakbo. Yun po yung maganda. Pero sa kawalaan hindi pinalad. Kaya nga po malas tayo, no? Malas yung Pilipinas. Ano ba yun? Si Robredo ang lumabas, hindi tayo nagkakaganito. Destiny naman ng bansa natin yung... Marami ng proposal sa kanya Marami na ang magagandang bagay na sinabi ng mga Pilipino para sa kanya na alam naman natin na niya. At talagang haharapin niya yun at gagawin niya yun para sa atin, para sa kinabukasan natin. Edukasyon, ang health, at saka ang security. Yan ang number 1 kailangan natin sa Pilipinas. Kaya nga po, no? Yung health din, ang mahal sa atin, pag magkasakit yung tapos ma-hospital, no? Bagsak na yung pamilya, parang
Kahit na middle Kaya class, nga. babagsak na. Ang daming ganun. Magkasakit na kasi sobrang mahal ng sa hospital natin dyan sa Pilipinas. Ano? Gamot, hospital, professional fee, lahat Mm. mahal diyan sa Pilipinas. Mm. Samantalang dito magkasakit ka at kailangan wala ka man papel, Mm. wala ka man undocumented ka man. Mm. Dito ka nagkasakit ka, Ma'am Melissa, merong pumura dito sa Pilipinas. Mura ang boto, tsaka mura ang buhay. Oo. ayun, yun ang ano sa atin, nakakaawa. Dito magpunta ka lang sa ospital. Wala kang pera, wala kang lahat. Ano man kulay ka, maitim ka man, madilaw ka man, o mapula ka man, Mm. gagamutin ka nila. Sino ka man, bata ka man, matanda ka man, lalaki, babae, bakla, tomboy. Basta't kung sino ka, gagamutin ka nila pagka kailangan mo ng Ganun po yung tama eh. Mm. ng ospital. Basta't pumunta ka lang sa ospital, wala kang babayaran. Parang humanitarian, may tawag doon eh. Kasi Di po number ba? one, Oh. number one dito ang yung human right, yung karapatan mo bilang tao para mabuhay. Karapatan. Yan ang number one dito sa human. Sa Pero Europe. kinakalaban ng mga Duterte yung human rights, di po ba? Kasi hindi sila sa human. Siguro animal sila kaya kinakalaban nila yung human rights. Ganun po yun eh. Nakakalungkot po, di ba? Alam nyo po dito, ma'am, di ba meron tayong PhilHealth dyan sa Pilipinas? Di ba yun? 30-70 ata yun, di ba? 30 yung sa gobyerno, tapos yung 70 yung bayad mo, di ba? Yung mo. Dito sa Japan, baliktad. 70% sa gobyerno, 30% ang bibigay mo. Ganun. Yung bibigay mo pera. Ang laki po ng kinaiba, baliktad. Dito totaling wala, totaling zero. Zero. Ayun, galing ah. Maganda po dyan sa Italy. Dito 30-70. Lalo 30 na lang kung ikaw bibigyan ay mo. may pathologist na tinatawag, kung ikaw ay may sakit sa puso, kung ikaw ay diabetic, ikaw ay may cancer, yang mga yan, lahat yan, ultimo, sa amin sa dugo, ultimo, lahat ng examen, lahat ng gagawin sa'yo tungkol sa sakit na yan, libre. Wala kang babayaran, Maganda. pati gamot mo, libre. Ang galing ah. Sa atin po, Kaya- nakakalungkot pati yung PhilHealth, naghihingi ata ng yung PhilHealth mismo po na di ba? Hindi nakakabayad ng may utang sila sa mga hospital. Ano ba 'yan? Gobyerno tapos may utang. 'Di ba sa best friend? Tama ba ako? Yung PhilHealth na mismo. Matagal magbayad. matagal magbayad. Paano nalilito naman na kasi talaga yung PhilHealth? May ng ano naman ospital. yan? Hindi, Kasi may hindi ba, Sir Gis? corruption din yung PhilHealth at saka yung mga doktor sa ospital. Oo, pero di ba Masagwatan Sir yan. Gis, yung ibang mga maliliit na ospital dito sa Pilipinas, hindi ba syempre buwan-buwan ang gastos nila, paminsan na-delay ng mga 3 buwan, kalahating taon magbayad yung PhilHealth. Paano nila gagastusan yung mga expenses nila buwan-buwan? Di mapapatayan sa kuryente, yung mga nila, empleyado nila, di nila masasweldohan na maayos, kung ganun. Kasi may utang yung gobyerno, ano ba? Gobyerno may utang sa ospital. Hindi po parang hindi ko po na sa utak ko na yung bakit ganun. Sa atin parang normal lang pala yung ganyan sa atin. Puto, kakaawa. Kailangan po Kakaawa ang ating alam niyo po bayan. ma'am, sinabi sa akin ng ulit-ulit ko sinabi sa akin ng ng kasama ko sa trabaho nga po na kayo din mga Pilipino may kasalanan kung bakit ganyan yung bansa nyo. Kayo ang may responsibilidad. Kayo ang naglalagay Totoo din yan. ng di po ba? Naglalagay diyan sa mga sinasabi niyong kurakot kasi sinasabi niyo kurakot kasi gobyerno namin eh. Bakit sino ba naglalagay sa gobyerno? Di ba kayo din? Di kayo may responsibility. Di po ba ganun yung nangyari? Kaya wala akong masasabi kasi ganun na talaga yung Pilipinas eh. Kaya dapat tayo mismong mga Pilipino ang magbago sa ating
no? Baguhin natin yung gobyerno natin. Nasa kamay natin, di po ba? Hindi naman kasi nirarason nila ganun ganun ganun. Pero yung totoo, tayo lahat ng Pilipino, alam naman siguro nila yung mga bumoto doon sa mga, di ba? Sa mga palpak ngayon, alam nila. Hindi lang naman lahat tayo na naapektuhan pag ganyan yung gobyerno natin. At saka yung future ng Pilipinas. Kaya nakakalungkot. Kaya kung dapat po pag sa dating sa botohan, magkasama tayo at i-explain natin sa pamilya natin na educate natin sila kung ano yung dapat, kung sino yung dapat na iboto. At kung ano yung impluwensya niyan o kaya kung ano yung epekto niyan sa future ninyo pag yan binoto nyo. Kaya dapat education po, no? Kasi pagdating po ng election sa atin, nagiging fiesta, no? Fiesta, election fiesta, no? Pasayaw-sayaw yung mga kandidato. Pinipili mo, gwapo, maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, yun lang, magaling magbudots, di po ba? Yun, magaling na maganon, yung boboto na nila. Nakakahiya po, parang iba sa atin eh. Kaya iba rin yung future ng Pilipinas. Kaya nagkakaletse-letse yung bansa natin eh. Kaya dapat Ang pakiusap ko, opo. Go. okay. Ang pakiusap ko sa atin kahit iilan tayo dito sa channel na to, kahit iilan Opo. tayo, marami tayong magagawa. Yung sinasabing mga neutral na mga tao, mga Pilipinong neutral, ipakita natin at ipaliwanag natin sa kanila kung ano yung mga fake news, kung ano Kaya nga yung po. mga mali at kung alin yung mga tama. Ipaliwanag natin sa kanila. Huwag natin silang kalabanin kung halimbawa pumapanig sila sa kabila o ano. Huwag natin silang kalabanin pero may ibibigay tayong mga facts Oo, tama para po. sa kanila na hindi tama yung iniisip nila para sa hindi totoo yun na ang iniisip nila magaling yung mga partidong nasa sa gobyernong mga magnanakaw. Hindi nila alam yun kasi alam niyo dito sa abroad puro fake news ang mga nakakarating sa kanila at pinanonood nila. Wala silang nakikitang mga totoong mga pangalan nito, mga balita. Puro Opo. fake talaga ang naiintindihan nilang panuurin. Mga TikTok na mga puro Kaya nga. Tama po. kasinungalingan. Oo. Kaya tayo pa lang mag-umpisa na makipag-usap tayo sa kapwa nating Pilipinong yung neutral na pwede nating kuhanin yung kalooban nila para sumama sa ating mabubuti. Na may magandang adhikain para sa bayan natin. Tayo magagandang adhikain natin. Hindi, Kaya isa lang tayo po. Tama po kayo, ma'am. wala tayo sa sarili natin. Tapos ito pa po, yung gusto kong, ito lang yun eh. Lahat, gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na lahat yung mga nakaupo na yan, mga mayor, mga gobernador, di ba, binambibigyan sila ng mga kung ano na namudo ng pera o kung ano. Dapat ilagay nila sa utak nila, pera din nila yan. Lahat ng pasweldo dyan sa mayor na yan, nasa gobyerno, mga military, mga pulis, pera ng taong bayan yan, pera nyo rin yan. Ilagay nila sa utak nila, no? Kaya pag kunwari, yan, yung mga confidential funds na yan, tapos nangangapan niya, pera din yun ng sambayan ng Pilipino. Oo, tapos ginagamit yung pera nyo para pabanguhin yung mga pangalan nila. Hindi ba kayo naasar nun? Hindi, dapat din mapupunta sa inyo yan, magiging malinis yung daan nyo, kalsada, magkakaroon ng magandang tulay, no? Or yung healthcare gaganda. Hindi napupunta yung pera na yun doon sa mga tao na yun na inuupo nyo. Tapos iniikot lang nila yung pera nyo. Pera nyo yun. Kaya may karapatan kayong magalit, may karapatan kayong busisiin, may karapatan kayong magsalita, di po ba? Kasi lahat yung mga public servants natin, tayo ang nagpapasweldo niyan.
tapos tayo nagbibigay ng budget, no? Pera natin, lahat sila, pera natin sila, katulong natin sila. Public servants eh. Ganun dapat i-ano nyo. Kaya yung mga Hapon, meron silang self-confidence po, no? Yung mga taong bayan nila. Pagdating sa mga, halimbawa, kukuha ng papeles doon sa munisipyo, no? Hindi ka napipila. Tapos ang ganda ng trato sa ng mga public servants. Di po ba? Na yung nandiyan sa munisipyo. Kukuha ka ng papeles, parang sila yung kasi yung mga nandoon sa munisipyo, public servants, ibig sabihin tagapagsilbi nyo. Pag humingi kayo ng papeles sa kanila, mabilis silang binibigay sa inyo. Di po ba? Yun yung normal eh. O sa atin hindi. O kasi hindi nyo kasi alam nila na yung mga tao doon sa munisipyo, public servants sila, yung mga pumupunta dahil kumukuha ng papeles ay yun yung nagpapasweldo sa kanila. Sa atin hindi. Yun po yung kinaiba, yung mindset iba kasi sa atin. Pati si Mayor, inaano natin, parang tinitingala, no? Pero yung Mayor na yan, tayo nagpapasweldo yan sa kanya, no? Pati sa mga gobernador, pati yung mga bodyguard niya na yan, lahat yan, pera ng bayan yan. Kayo ang nagpapasweldo sa mga public servants, lahat ng public servants. Kaya dapat meron kayong self-confidence. Dapat yung alam nyo na dapat sila ang maglingkod sa inyo. Hindi yung other way. Ganun lang po yun. Yun lang yung gusto kong ipaalam. Dapat yung mindset ng mga Pilipino mapunta doon. Lahat tayo ang nagbabayad, nagpapasweldo sa mga public servants. Pati kay Sara. No? Dapat sumumpayan na paglingkuran tayong sabayan ng Pilipino. Kaya dapat gampanan niya. Hindi yung ganun eh. Tinatanong siya ng mga Pilipino kung saan niya ginamit yung confidential fund eh. Ang yabang niya pa. May karapatan tayong malaman. Yun lang po yun. Di po ba? Kung alam ng mga Pilipino yan, magagalit lahat. Babatuhin na yan eh. Sa atin wala eh. Kasi iniidolo pa nila. Yung katulong nila yun eh. Tapos gagamitin pa yung pera ng taong bayan para pabanguhin yung pangalan nila, no? Akala nila, no, sinasabi na satellite office daw gagamitin yung pera para gagawing satellite office. Pera ng taong bayan panggawa ng satellite office niya, pampabango ng pangalan niya. Ano yung katarantaduhan yun? Ganun po yun eh. Dapat ilagay nyo sa utak nyo. Pera niyo ginagastos niya para pabanguhin yung pangalan niya, no? Para pagdating sa election, iboto niyo siya uli. Ganun katarantaduhan po, di ba? Kung alam ng mga Pilipino 'yon, dapat may karapatan tayong magalit. Magagalit talaga tayo. Ano po, sir, Bakit yung hindi ka nagtatanong, Gabriel? Hindi mo itanong na lang doon sa Congress. Bakit sa amin mo tinatanong? hindi, okay lang yan kasi COA? meron tayong karapatan magtanong. May boses, may karapatan. May karapatan siyang yun yung niya, yung question niya, di ba? Congress, extraordinary funds. Paano din po kaya ginastos? Sa COA. Madali lang po yun, di ba, sir? Kayo ng sa COA. Pwede naman, makikita naman kasi natin yan sa doon sa, pwede ata i-download doon sa website ng COA, di ba? Humingi kayo ng trabaho nila yun eh. May karapatan kayo. Tanungin niyo doon sa COA. Ganun lang po yun eh. Eto, yung Makabayan Black kasi nalaman namin, di ba? Kasi siguro binusisi talaga ng naghirap yung Makabayan Black, tatlo lang sila, binusisi nila yung data. Ganun din po yung gawin nyo. Marami diyang di ba? Maraming kaibigan yung mga Duterte. Doon nila busisi nila yung data ng na yan. Yung Congress daw? Ganun lang yun eh. Bakit
trabaho naman nila, di ba? Marami sila. Yun yung Makabayan Black, trabaho nila. Kaya binusisi nila. Naghirap silang tatlo para malaman yung kung ano yung data na yun, kung ano yung laman nun. Ganun din gawin nyo. Ilan ba yung congressman dyan na na kakampi ng gobyerno, kakampi ng mga Duterte. Tatlo lang yung nagbusisi na sa confidential funds, tatlong tao lang. 'Di ba kasi binibigay sa kanila isa-isa yung data ng COA. Tiningnan lang ng tatlo lang sila, Makabayan Black, binusisi. Gawin nyo, ilan? 300 pa kayo, di ba? 300 yung kongreso, kakampi nyo. Ipabusisi nyo. Bakit, tamad ba sila? Yun lang yun yun lang kasi tatlo lang sila. Yun lang nabusisi nila iyan pa. Marami kayong tao doon sa loob, di ba? Pabusisi nyo rin. Problema ba yun? Adyan na yung data di ba? Yun yung kasagutan. Di po ba, ma'am? Kasi kung hindi sa Makabayan Black, hindi sa tatlo na hindi natin nalaman din yung pero yung ugat talaga yung COA. Kasi nilalabas talaga, di ba? Yung COA ay naglalabas. Nandun sa COA talaga ang ang mga lista ng mga pinagkagastusan nila. Kaya nga po. Ako, dati ko pa gusto ko, doon ako nakaano sa COA na alam ko yung COA yung key. Kasi para sa akin yung mga demonyo, kumakapit yan sa pera. No? Kaya yung labas-pasok ng pera, bantayan mo, makikita mo yung mga demonyo. Diyan mo sila mahuli. Tsaka yung mga connection nila sa tao. Doon yung connection nila mas doon sa Davao tsaka sa China. Yun lang, makuhuli mo sila Hindi po ba? Hindi, tulog na ata si Sir Gis, Sir? Hindi. Paano po? Sa kanila Pumunta Si kami Italy Italy ba? Nag-uusap-usap sila Nakakita sila na Sasakyan. Paano yung ma'am? Pupunta. Sa Labang Close. Pupuntahan na si ma'am Oo nga, no? Masaya siguro pagka nandito kayo. Sa Italy. Paano yun, sir? Tapusin na po natin? Eto. Sige. Sabagay, medyo na rin. Mahaba na rin. Bukas na lang po uli. Sige. Hating gabi na dyan sa inyo. Para tayong maaga-aga. Sis best friend, andyan ka pa ba? Thank you po, Mama Elisa. Sige, Elisa. Tapos Sir Gis. Good night. Sis best friend. Masok sila dyan Good night. Wala okay ngayon. Thank you po. At sa baba sa mga nagpunta, basahin ko po yung pangalan. Good night po sa inyo. Thank you po. Okay. Ito si Sir Bran, Sis Mayam, si Sir Grim Reaper. Tapos sino pa ba? Sis best friend yun. Si Sir Olalia. Sino pa ba? Sir Rob Uy. Ito lang ata sila. Maraming salamat po sa pagpunta at pasensya na po kung hindi ko nabanggit yung pangalan si Sir sino pa? Ito si Sir Hero. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta at magandang gabi po sa inyong lahat.